Good day mga Balbon, welcome back sa channel natin. And this is the walk around of our 2025 Mitsubishi Montero Sport GLX manual transmission. In this episode, titignan natin kung ano ba yung mga nakuha natin sa presyo ng ating Montero. So ito yung presyo niya, and the monthly of this vehicle is 32,000 per month, and this is for 5 years. So kung kukwentahin natin, that is around 1.9 million. Tara, samahan niyo ako. Let's find out kung sulit nga ba yung binabayad natin dito kay Nando or hindi. Tara, simulan na natin to. Alright, so simulan natin sa harap. So as you can see, all new and redesigned ano yan, front grille. So ito, gloss. Pasensya na kayo, medyo dumi ng konti si Nando. Pero yan, may black siya na piano black dyan. And then meron siya ditong chrome and then silver paint. So ayan yung bagong mukha niya, and I really like that matching with the diffuser dun sa baba. Ano ba? Diffuser ba yun? Basta may yung ano na yan, garnish niyan sa ilalim. So sumakto siya dun sa bagong grill. So ayan, dun pa rin yung C na chrome dun sa magkabila. And ang mga ilaw nito actually is projector light lang, and kumbaga bulb type. Yan, pati itong signal light mo, and this is the daytime running light. So pagka naka-start ka, mayroong ilaw yan automatic. And then ito yung fog lamps niya. Yan, so ayan yung harap niya. And then pakita natin kaagad yung ating side profile. Ayan. So kung mapapansin nyo, blacked out yung rims natin, kahit na naka pace model lang tayo. Part siya ng previous na binigay sa atin ng ating kaibigan na si John Cachola from Mitsubishi Abad Santos. And itong Montero kasi, ang stock tires niya is dueler highway terrain, Bridgestone yan, with the size of 265/60 R18. So 18 inches, naka disc brake harap at likod. Disc brake yan. So yan, same profile pa rin, yung stepboard mo nandun, and then chrome yung side mirrors mo, and then yung handle. Tapos meron tayong nilagay na freebies din to actually. Itong visor, freebies yan. Yan. Tapos pumili tayo ng ganito kasi usually itong part na to madaling magasgas to, di ba? Itong part na to. So bumili tayo ng Hypotec na pang-protect. Ang ganda ng tunog, ano? Hypotec pang-protect. Oh, yun. So Hypotec yung nilagay natin para maprotektahan yung paint niya dito. So ayun yung isa sa mga dinagdag agad natin nung nilabas natin tong sasakyan. In my opinion, ang ganda nung pagkakamatch nung black na rims and yung silver. Yan, may mga plano pa tayo dyan sa mga susunod. Tignan natin kung matutuloy. O, pakita naman natin yung sa likod na part. Now, this part yung pinaka gustong-gusto ko dito actually. Ito yung parang sobrang sporty kasi niya eh. 'Di ba? Yung ganitong angulo na to. Yan, yung tail light na yan. Eh, yung gustong-gusto. Yung iba ayaw yan kasi parang luha daw, nakita ko sa mga comment. Pero mas mahaba yung 3.5 ata yun na edition nito. Mas mahaba hanggang dun sa baba. Merong ilaw pa dun, may part pa ng taillight. Pero dito, pinutol siya. Parang syempre sinunod ni Mitsubishi yung mga gusto ng mga customer niya, syempre. So, magandang sa inyo para sa isang car maker na nakikinig ka sa mga consumer mo, di ba? Tapos yun, yung sa baba, gusto ko din yun. Yung dati wala siyang yung kurba na yun, yung dalawa, dati wala yan eh. So, isa yan sa mga updates sa 2025. And yun, silver na accent doon, or chrome. Tapos, eto, spoiler, para kasing, pero ito libre to kasama na to dun sa freebies natin na nakuha. Pagka kasi walang spoiler, parang, parang bitin. Nabibitin ako dun sa likod eh. Kaya, mas maganda may spoiler. Para sa opinion ko lang kumbaga. So, libre nating nakuha yan. Kaya, tas meron siyang shark's fin antenna dito sa ibabaw. Ayun diba? Hindi na siya yung traditional na dating parang mahabang antena lang. Diba?
So yun, meron kang badging dyan, Montero Sport. Siyempre, Myvec clean diesel. Siyempre, diesel yan, iba rin yung sulog dyan, pero at least gumawa silang technology para kahit pa paano ma-lessen yung emission ng diesel. Sa lakas naman ng engine, pare, solid eh. Ako hindi ako nabibitin sa ano nito, sa engine power. Anong dating ni Nando sa inyo? Baka meron kayong mabibigay na tip sa akin na tingin nyo na pwede nating i-add dito. Pero so far, satisfied pa ako. Ine-enjoy ko pa yung mga chrome kasi we're planning to chrome delete. So lahat ng chrome niya ipapadelete natin. Gagawin nating matte black. Well, sticker lang yung papalagay natin para in case na magsawa tayo. Di ba? Pwede nating paalis kaagad. Yung sa ibabaw, kita mo naman, merong roof rails yan na pwede mong pakabitan ng carrier or roof rack. Depende sa'yo kung kakailanganin mo pa ng extra space sa loob. And speaking of loob, pasukin naman natin si Nando. Let's go! Bago pala tayo pumasok sa loob, so ito yung kanyang sidings. So makikita mo meron siyang ilaw doon so pagkagabi, medyo magkakaroon ka ng liwanag. Makikita mo kung saan ka tatapak kung nasa madilim na lugar ka. So ito, fabric to. These are fabric material. Pero ito, meron siyang leather with stitching. And then dito sa part na to, piano plastic naman yan. And then, chrome din yung kanyang bukasan with silver. Ito, silver to. Silver accent yan. Ito, buti na lang may nagsabi sa atin sa comment section dun sa video natin na in-explain ko kung bakit ito yung nakuha ko na sasakyan. So akala ko dati gumagana to. So nung tinesting ko nga, pinakinggan ko, hindi nga siya gumagana. Aesthetics lang pala to. So yan, project natin yan. Magdadagdag tayo ng Twitter para mas maganda yung tunog. Ayan, pasensya na kayo, medyo may mga dumi-dumi dyan, kalat, pero ayan, tara, pasukin na natin si Nando. Okay, so let's start with the steering wheel. Ayan, so leather wrap dito, ayan, may leather wrap ka dyan. Tapos ito, plastic na silver, and then piano, black, itong dalawang part na to sa magkabila. So meron ka ditong volume control, ito yung control dun sa, ayan, sa digital cluster. So makikita mo yung trip mo dyan. And then ito, for music, pwede mo siyang pindutin. Ito yung cruise control. So pag kinlik mo to, kung mag-set ka ng speed, bababa mo lang yan. Tapos kung cancel or reset, yun sa taas. Ito naman, this is our hands-free na option. So pag pinindot mo yan, tok, magkakaroon ka ng voice command. Tatanungin ka kung si Siri ba yan, kung Apple user ka, or Google Assistant pag Android phone user ka. So lalabas yan dito. And then dito sa gilid, nandito yung controls mo for your side mirror. Sa pag-a-adjust ng side mirror. And then yun, may option ka to auto fold yung side mirror kung kailangan mo na. Kunyari dito ka sa loob, napunta ka sa medyo masikip talaga, kailangan mong itiklop yung side mirror. Yan, pwede mong itiklopin dyan. And then you can turn off your parking sensor. So sa steering wheel niya, this is height adjustable and telescopic. So pwede siyang ilapit and ilayo sa'yo, depende sa'yo. So magandang option yun to find your best driving position. Dito naman sa gitna, makikita mo yung air vents natin na malalaki, dalawa. Maganda naman yung feel niya, okay din naman yung kanyang quality. And dito sa gitna, ito yung infotainment system natin and your climate control system. This is a single climate control. So ayan, temperature, fan speed. Pero ako usually naka-auto lang naman ako. Siset ko lang ng kung anong temperature yung gusto ko and then auto. And then tas yan, yung hazard. Ito muna yung switch ng aircon sa likod. But ito yung marami nagtatanong sa atin. Ito yung device na ginagamit natin kung bakit tayo nakaka-connect wirelessly sa ating head unit sa Android natin na cellphone. Binili ko lang to sa Shopee. Ayan, nasa description yung link. So kung sinong interesado dito, yun, order na lang kayo sa kanila. So ito yung ginagamit natin. Nilalagay natin siya dito.
Yan. Para makakonect tayo. Madali lang naman siya setup. So, hindi ka mahihirapan. And then, meron kang syempre yung lighter socket dito. And bumili na lang din tayo syempre nung para makasaksak tayo ng charger. Tapos, ito, meron ka ditong actually ito. Bumili din ako nito. Pwede to. Wireless naman to. Kasi yung cellphone ko can charge wirelessly. Pagka compatible yung cellphone mo, pwede mo rin itong bilhin. However, ayun nga, hiwalay siya. Tapos diyan ko siya pinapatong. Meron lang position na minsan hindi siya nag-charge. Pero pag nahanap mo naman yung sweet spot niya, gumagana naman. And then of course, our manual transmission, pare, 6-speed. So sa mga hindi po nakakaalam ng transmission nito, to reverse, ayan, nakalagay dito, nasa tabi ng 1, diba? Usually, nandito sa may gilid yan, tabi ng number 4. Since this is 6-speed, ang reverse niya, push down, tapos todo mo, taas. Yun, reverse na yun. Okay? O, tapos pagka, i-atras mo lang na ganun, hindi mo na kailangan hilahin. Ikakambi mo lang pa kanan. Yun. And then dito, meron kang lagayan ng ketchup, pare. Tapos dalawang, yan, cup holders. Tapos, ayan, conventional na so, manual handbrake. And mas prefer ko yun talaga, sa totoo lang. Parang sa peace of mind ko ba, mas gusto ko yung meron akong, nako-confirm ko na, yung tumutulog na ganun. And then, meron ka ditong center armrest na fabric. So, pagka inangat mo yan, meron ka ditong compartment. Pagka inangat mo yan, meron ka pang mas malaking compartment sa loob. Marami ka ding malalagay. So, magandang, magandang feature. Gustong-gusto ko yan. Kasi gusto ko laging nakaganyan. Ayan. Tapos, dito sa taas, meron kang, ayan, vanity mirror with lights. Haha! Pati dito sa kabila, meron din yan sa passenger side. May ilaw din. Ayan. May ilaw din yan. Then, of course, your ilaw mo dito sa taas. Tapos, syempre, ang pangmalakasan natin, nalagayan ng shades. Ayan, dyan lang nakatago lang yung shades natin dyan. Pagka kailangan natin or tatabi natin, dyan lang natin lalagay. Okay. Ayan. So, meron ka ditong grab handle, tol. So, safe na safe sa pag-akyat. Hindi ka mahihirapan. Kasi medyo mataas tong Montero. Kaya, ayan. Pati dun sa passenger side, meron din. Ang glove box is dampened. And meron ding ilaw yan. So, sa gabi, pag madilim, makikita mo. Kasi meron siyang ilaw din dun. Okay, so ayan, meron siyang silver accent din dun sa gilid. Yan, may mga silver accents. Yun nga talagang, yung mga piano black plastic talagang medyo, talaga sa gas-gas. Konting, kahit pinupunasan mo nga magagasgas nung, kunyari may dumi, magagasgas din nung may dumi. Kaya medyo ingat lang din talaga dyan. But, in terms of quality, durability of the plastics na ginamit dito, para sa akin, premium na yan. Yung fittings niya, yung mga gilid-gilid na yan, ang ganda ng pagkaka-fit ng mga plastic na yan, yung mga segments na mga dugtungan ba, yan, maganda yung pagkaka-fit niya, and durable. So, kahit alug-alugin mo yan, kahit itong center console, alugin mo yan, hindi siya gumagalaw. Talagang matibay yung dating sa akin. And this, how it looks like, pagka nakaupo ko dito, this is my driving position. So, yan, ganyan. Ganyan yung tsura natin dito. So, I feel very sporty. Yung dating talaga sa akin itong steering wheel na to. So, kada dinadrive ko itong Montero natin, itong Sinando, talaga nag-i-enjoy ako. Kumbaga, na-fulfill yung mga hinahanap ko sa sasakyan and the experience on driving it. So, everyday, na-inlove tayo. Ayos yun, di ba? So, ayan. Na-share ko lang naman na na-enjoy ko talaga tong Montero Sport. Now, let's check the second row. Ganun pa rin naman yung materials na dito sa pintuan. Meron kang lagayan ng bote dyan, cup holders, na medyo okay lang naman. Maliit na bote, kasya dyan. And then, of course, meron kang grab handle. Siyempre, napaka-importante niyan, tol. So, akit tayo. Pag-akit natin, ayan. Meron kang bulsa dito na pwede mong paglagyan ng mga documents, ganyan. And then, yung aircon vents mo, dito.
magkabila, meron kang hawakan na merong hook. Ayan, sa kabila, meron din siyang hook doon. And then of course, dito sa may gitna, blanco, pre. Walang walang nakalagay. Kasi, nandito siya sa taas. Yung may ilaw ka dito sa sarili, kung passenger ka, and then control ng yung aircon. Okay? So, pwede ka dyan mag-adjust. You have your own control. Meron din yan dito sa likod na vents for the third row passengers. Okay? And then, dito, meron ka ring center armrest na merong dipindot na cup holders. So, di ba? Ang ganda. Durable. Ang gandang gamitin. Ang sarap niyang pindot-pindutin. so ganda magiging datingan mo dito pagka nakasakay ka sa likod. So, meron kang armrest nga na ganyan. And, ayun nga, pinipindot lang siya na ganyan. You can put your drinks there. So, the headroom, for me, is really good. It's huge. Legroom, pare, maluwag. Meron ka pang pwedeng paglagyan ng paa dun sa ilalim. So, maluwag. Para sa akin, lalo na kung dalawa lang kayo dito sa likod, relax ka dito. Tapos, tutok mo na lang sa yung aircon kung gusto mo. And then, you still have the control nga, di ba? So, yan. Ganyan. Relax. Nakalimutan ko nga pala, yung kanyang seatbelt is adjustable. Height adjustable din yung seatbelt niya. So, yan. Ito yung datingan dito sa second row. Okay? So, tignan natin ngayon yung sa likod. Kung ano ba yung space na mayroon and kung ano yung mga features na meron dito sa likod. Let's go. Now, let's check out the back. So, ang bukasan niya dito lang, may pipindutin ka lang dito. Yan. So, maganda yung pagkakadampen niya kasi high quality, mataba yung kanyang dito, shocks dito. Yung ginamit nila na shocks. So, good. Maganda yung quality. O nga pala, nandito tayo sa Fika Haven. Dito sa Tanay. So, shoutout, Fika Haven. Magandang spot to. Check out nyo kung sakasakaling mapunta kayo dito or trip nyo na mag-camping. Good vibes dito. Maganda. May ilog dyan. Malapit lang. So, may activity. And then, meron din silang pool dun actually. Hindi ko pa nasilip kung may tubig ngayon. Pero, usually may tubig yun. Then, may bonfire din sila. So, check out nyo, Fika Haven. So, ayan. May dala tayong mga camping gears. Naibaba na natin yung iba. Pero, ito. Ganyan siya kalaki. And para sa akin, sakto lang yung size niya. Meron nga lang siyang lip na ganun. Which is merong storage sa ilalim, maliit. Lagayan ng mga tools, ganyan. Early warning device, meron. Libre din yun nung nakuha natin to, syempre. Parang standard siya. Ayan o, ayun yung ibig sabihin na magandang quality yung ginamit na shocks dito. Anong brand to? BR Stabilus. Yun. Stabilus yung brand. Dito, sa loob, meron ka ditong lagayan ng seatbelt. Shoot na yun dyan. Yan. Tapos meron ka ditong 12 volt sockets kung kailangan mo magsaksak ng any accessories or equipment na kayang masaksak dyan. Yan. Meron din dito sa kabila. Tapos, meron ka din sariling ilaw dito sa likod. Kunyari, meron kang kukunin. Tapos gabi, madilim. Yan. Pwede mong buksan yan. Tapos yun, actually, ito, mating. Isa to sa mga naging kagad natin. Dahil may liga tayo sa outdoor, madalas maputik, ganyan. Sa mga pinupuntahan, saan, pagka nasa beach. So, pinili natin na kumuha ng ganitong mating yung plastic. Actually, Hipotec. So, yung buong sasakyan, naka-Hipotec mating. Para madali siyang linisin. So, underneath this, yan, mayroon dyang palakol. Hindi, nilagay ko lang yan dyan for protection. Pero, at saka pang camping. So, ayan yung storage niya, ganyan. Ganyan lang siya kalit. Hindi, not much space, pero, ganyan. So, yung third row seats, hindi ko na din talaga nagagamit yon. Kaya, nakatiklop lang siya. So, yung mating na yan, hanggang dito. Yan, hanggang dito sa loob. So nakatiklop lang siya talaga kadalasan. Pero yun nga, may air vents yan para sa third row passenger. Meron na din silang tag-isang handle sa magkabila and seat belt syempre. Ayan. Tapos ito, tethering anchor points para sa sa mga child seat ganun. Ayan.
So yan, yung quality tol ng kanyang headliner ay maganda. Texturize siya. Magandang klase. Magandang klase to. So, yan yung loob niya. Blacked out yung babang part and then the half is gray. Hindi siya white eh. Gray siya. Parang dirty white yan. Parang dirty white. Isa pa actually kaya ito din yung kinuha natin kasi naka-flat din naman yung likod nito. Hindi katulad nung sa Fortuner, nilalagay dito sa gilid, 'di ba? Dito tinitiklop na ganun. Ito hindi. Kaya mong itiklop lahat 'yan and magiging flat siya. So, isang beses tinry natin, tinesting natin. Actually, ito lang yung ginamit ko mating nung nasa Hammock Festival and flat lang 'yan. Dito ako natulog sa likod. Hindi na ako nag-pitch ng tent or nagsabit ng hammock. Dito na ako sa sasakyan natulog kay Nando. So, convenient din. And pati sa mga bata, so pag gagamitin na to nila mami and ng mga bata, maglalatag tayo dyan ng foam para mas komportable sila. So, safe ka na. Hindi mo na kailangan ng tent. Doon na sila matutulog. Ako, sa lupa na lang ako matutulog. Hindi, kahit saan. Meron akong folding bed. So, doon ako hihiga. Kung meron kayong mga question regarding this vehicle, comment lang kayo and I will try to answer those sa abot ng aking makakaya. Okay? Alright. Yan, si Nando. Okay, so that concludes our walk around and I hope nakapag-share tayo ng valuable information lalo na sa mga gustong kumuha ng Montero Sport and sa mga naghahanap ng bago nilang sasakyan. So, shoutout muna bago ang lahat sa lahat ng mga subscribers natin, sa lahat ng mga nagko-comment. Maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta. And kung hindi ka pa nakasubscribe tol, subscribe ka na if you like this kind of contents about sa mga sasakyan, car reviews, iba't ibang brand. Meron tayo dito sa channel na to. Browse mo lang yung channel natin. Sure ball may mga makikita ka. Hopefully baka makatulong sa inyo. Ano? Mga balbon, tara sa tagumpay.